millionaire. So, ano dapat mong gawin as a millionaire? Tutulog-tulog, 24 hours? Hindi naman, di ba? As a millionaire mindset, you have to do your part to become a millionaire. Kasi hindi ka pa milyonaryo ngayon eh. You have to adapt change. You have to improve yourself. Wherein, nung nagsimula ako, $20, the next month, sabi ko, I have to do better than this. Diba sabi ni Coach? Get better, get better. Hindi mo kailangan gumaling ka agad eh. Kailangan magsimula talaga sa umpisa. So if you set yourself with a value na kung saan gusto mo ma-hit yung value na yon, you have to improve yourself and change your mindset and improve your skills or yung skills na yon, yun yung kailangan mo para umaangat-angat ka. To cut a long story short, right now around gross, hindi ko na masabi kung ano, basta mas malaki kinita ni Gomez sa akin. So, malaki kinita ni Gomez sa akin. Si Gomez, magre-reach na siya ng around 1M niya ngayon. So, kung isipin mo, sa network marketing din, after you set yourself with your value, hindi mo lang kailangan ikaw yung gumaling. Kailangan you set your business with a purpose to help other people to achieve their goals also. So, hindi kailangan na ako dapat, uy, Gomez, downline kita, dapat mas malaki kita ako sa'yo. Hindi ganoon dapat yung mindset mo. Mas matuwa ka na yung taong natulungan mo, na taong sumali sa'yo, na bago yung buhay. Diba? So, that is what network marketing is. Lahat dapat tayo kumikita. Diba? Then, last point, ano ba? Then you have to believe in God that everything na nangyari sa atin ngayon, yung blessing na nangyari sa atin ngayon, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa effort mo, hindi dahil sa kung ano man. It is because of God na nagbibigay sa atin ng blessings. Our provider is God, and then using as a channel, si Sir Chavez to be the blesser dun sa mga gadget, mga kinikita natin. So, whatever it is, maliit man yan, malaki man yan, darating ka sa malaki, be grateful always. Kumbaga, walang nakakatalo sa peace na yun, pag grateful ka. Kasi pag dito sa network marketing, sino dito yung dati parang negative yung aura mo? Pero nung nalaman mo yung SWA, nung nalaman mo yung network marketing, nag-iiba yung mindset mo, na dati puro ka mura, puro ka visit na umaga na to, walang pagkain, etc. etc. Ako. So, sino nakaka-relate? Diba? Pero dahil na-involve ka na sa network marketing, ikaw mismo, nababago yung mindset mo, nababago yung sarili mo na hindi mo alam. So, ganun din dito. So much for that. Sobrang haba nung sinabi ko. Okay, siguro yung upline. So, once again, thank you and welcome sa lahat ng pumunta dito. Thank you. Galing, no? Tama po yung sinabi niya, dati niya ako downline. Ngayon, ang ginawa ko, si Johnny kasi upline ko yun dati. Stricto po talaga yan. Kasi sinabi ng buong kita. Pinakaayaw namin talaga yung medyo hindi nagpo-focus sa ginagawa ng business namin. So, siyempre, upline ko siya. Nung nalaman ko yung SWA, actually, meron pa akong earnings dati nun eh. Medyo sabog pa yung grupo ko. Pero, parang nangyari, parang calling sa akin yung SWA eh. Parang talagang hindi na ako nakahindi. Kasi syempre, 1 in a million opportunity na kasi ma-opera ka ng isang company, wala kang member. Diba? Hindi ko kayo tinuturuan, no? Pero yun nga, kami ni Johnny, galit kami sa mga taong, kumbaga, pagka ikaw downline ka namin, tapos medyo hindi ka focus sa ginagawa mo, makakalig ka sa amin. Ganun yung parang mindsetting namin eh. So, ginawa ko noon, ginawa ko muna yung SWA, sinikret ko kay upline, yan, so, talagang nagsaswa na ako, hindi pa niya alam. Diba? Kasi pag nalaman niya, yari ako. Diba? So, ginawa ko ng ganyan-ganyan, medyo kumikita na ako, laki na ng tinita ko, tapos, nag-confession na ako kay upline, sabi ko, upline, kamagagalit ha. Mayroon kasi akong ginagawang iba eh. Sabi ko sa kanya ganyan. Tapos, nasaktuhan naman pala, ang alam ko kasi si upline doon, sabog sa sabog din yung grupo niya. Kala ko ang laki pa ng cheque niya. Pero yung pala, nag-struggle na rin siya.
So yun, sabi niya, bro, aminin ko sa'yo, medyo nag-struggle na rin ako, sige, try ko yung ginagawa mo. So yun, I'm very thankful na naging nagpagkasama kami. Actually, to tell you the truth, sabi ko, hindi ko kaya mag-isa pag wala si Johnny eh. Kasi kailangan ko rin, kumbaga, ang pinaka-spiritual guidance ko rin, si Johnny rin, kasi Christian din siya eh. Ako kasi ano ako eh, medyo curious ako pagdating sa marketing eh. Kumbaga, sige lang ako na sige, ano ako eh, more on, realist kasi talaga ako, so parang medyo pera-pera lang din ako. So sabi ko, hindi ko kakayanin to kung wala akong guidance si God. So kailangan ko si Johnny. And nagkataon naman, si Kiko pala, ganun din, Christian din. So mas matindi pa, ibang level din. So talagang, kaya yung ano natin, yung business natin is smooth flowing dahil sa mga ganyang klaseng tao. Ayun. Bago kayo pakilala susunod, may share lang akong kwento, no? Ako po kasi talaga, siyempre yung nakikilala na ako, sobrang mahiyain ko talaga. And gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko dati sa traditional networking na ginagawa ko, yung sobrang grabe po talaga ako napahiya nun. Okay? Ang setup kasi ng company namin nun, ganito rin. Maraming tao, ganyan-ganyan, nas may speaker. Tapos, mag-i-present niya yung business, BOM, di ba? After nun, meron siya mga ipapakilalang tao na magti-testimony ganito. Diba, ipapakilala, ano nagustuhan nila sa company nila, di ba, ganun-ganun. So, yung usual na set ng company namin, may speaker siya, yung tatlong ipapakilala doon, yung isa absent, kataon absent, di ba? So, ngayon, nagpapanik sila, uy, wala yung isa mag-share, absent. Eh, yung mga plane ko, nakita ko, nakapolo kasi ako nun eh, pag network marketing, dress to kill ka lagi eh. Formado ka lagi, nakita ko, nakapolo. Uy, ito, share ka. So sobrang gulat ko talaga nun. Bro, share ka. Alam ko, kilala kita eh. Kung si Jeff, di ba? So sabi nun, mag-share daw ako nun. Ano ba yun eh, Friday nun, Friday ng gabi. Pagka Friday talaga, yung tinatawag namin Hakot Day. So grabe, jump pack talaga yung seminar room nun. Tapos mag-share daw ako. No? Grabe yung experience nun. So, ang nangyari doon, may unang nag-share. Sabi pa sa akin nga, apply. Basta bro, share ka. So, kinausap ko siya, apply. Parang nang-awa. Medyo, meron kasi talaga ako stage fright eh. Huwag mo na akong salag dyan, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi bro, share ka. Ganun lang siya pala, share ka, share ka, share ka. So, nakakatog na ako, nagbabayolate na ako. Hindi ko na alam gagawin ko, wala akong script, di ba? So, ngayon, sabi pa niya sa akin, basta share ka, babakapan kita. Ako mag-i-intro sa'yo. Ganun pa yun ha. Yung taong yun, top 2 ng company. Okay? So ngayon, nung nagsimula yung share na yung isa, share na. So, ako na yung susunod. Grabe. Sabi niya, inintrohan pa niya ako. So ito, may papakilala ko sa inyo. Ito, bago lang siya sa company na to. Medyo kumikita na din siya. So, swerte ko nga, binigay na lang ako ng lapel nun eh. Para, kasi pag ito hawak ko talaga, nakakatugin na may rumene. So, swerte pa ako nun. So, nun, sinalang na akong ganyan. Sumilip ako sa seminar room. Grabe, jump pack talaga yung tao. Kayuan na sa likod. Kasi ano yun eh, sikat yung speaker nun eh, parang celebrity speaker yun. So, nung sinalang na ako, wala na ako nasabi. Kasi totally violent na talaga ako nun. Sumigaw na lang ako, good morning! Kumain na lang ako bigla. Tapos, isa pa, good morning! Tapos, pasensya na po, nahihiya po ako. Papakilala ko na lang po yung susunod. Okay? Makasantahan ko sa milyon, alam niyo, palis na ako ganun. Diba? Grabe po yung pagkapahiya ko nun. Tapos to, so, iba yung impact sa akin nun. Feeling ko, dinown ko yung buong company. Kasi, ang daming invite nun eh. Ang daming invite, nandun yung mga members ng company, sabi nila. Parang inisip ko na, siguro yung mga invite na sa isip nila na, ay grabe, ganito pala dito sa business na to. Ipapahiya ka pala sa harapan ng ano eh, pag-sharing kayo, ako dito, di ba? So parang feeling ko, lahat ng mga nanonood doon, lahat ng mga members ng company namin, dinown ko silang lahat. Yung mga downlines ko lang, andun din, pinapanood nila ako. So parang sobrang napanghinaan ako ng loob noon. Diba? Nag-yosi pa ako sa baba, sobrang talagang bad trip ko noon. So isip ko lang, kinausap ako ni Apply ko noon, sabi niya, bro, okay lang yan. Ganyan din ako nagsimula eh. Sabi niya. Basta kaya kita pinag-share kasi may nakikita akong potential sa'yo.
Yun na lang yung pinanghawakan kong bagay, kaya ako nagtagal sa network marketing. Kasi kung siguro kung hindi niya ako sinabihan nun, sinumpa ako na itong industriya nito eh. Hindi na ako, hindi na ako magaganito dahil sa pagkapahiya akong yun. So sa palagay niyo guys, kung sumuko ako nun, sa matinding rejection na yun, sa palagay niyo nandito kaya ako ngayon. Di ba? Sabi nga nila sa business na ito, kailangan maging bagot manhead, di ba? Grabe yung mga rejection sa pinagdadaanan namin. Hindi lang yung mga pagkapahiya na yun, yung pagod, yung mga nagpa-fly rin kami sa flyover, nagdidikit kami ng mga ads sa dingding, di ba? Ganon sa SWA, bibigyan kayo ng opportunity na may embrace yung potential ng industriya ito na hindi na dumadaan doon. Okay? And yun ang dito, kagandahan dito eh. Kasi hindi mo kailangan maging, nandito tayo lahat ngayon, mga ordinary tao lang tayo, di ba? Meron ba mga expert talaga dito? Mga talagang professional? Di ba? Lahat tayo may sarili-sariling kwento, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo dito talaga may istorya, di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, kahit sabihan niyo ako na paulit-ulit, na ingay-ingay ko sa Facebook, yun lang naman ang puhunan natin eh. Wala tayong puhunan dito kung yung kwento lang natin. Tama po ba? Ayun, mapapakilala ko lang susunod na magkikwento rin, no? Sana may-inspire kayo. Si, naman to, si Romel Gomez Aguas. Yun sa mga pinaka, natin, I think siya na yata yung pang-4 na millionaire natin. Amen? Then, parang ulit Nabahan ako Ayan, so, good morning! Morning! Ayan, so, hindi, tama yun. Hindi, kasi, yun yan, sabi nila, good evening daw. Marami po kasi nagtataka kung bakit good morning. Papaliwanag ko sa inyo, para alam nyo. Yung mga Chinese po kasi, pinaniniwalaan nila yung good morning, it means bagong pag-asa. So, kung papansin niyo yung mga negosyante, bakit good morning kung magsalita, it's because pinaniniwalaan nila bagong pag-asa yung ginagawa nilang negosyo. Okay? Yes. Tama ba? Apo? Okay, good. Isa pa. Good morning! Good morning! Ayan, kami proud. Ayan. So, pakilala po muna ako. Ayan, so, sino po yung nakakilala sa akin? Yung hindi ako kilala. Huwag kang magkalala, hindi rin kita kilala. So, papakilala muna ako. My name is Romel Aguas. Ayan, so, nickname po ako na Gome. Kasi, I've been doing network marketing traditional. So, alam niyo po yung traditional for 4 years na. So, sa SWA right now, 1 year and 1 month na ako. So, 4 years, crossline ko sila, Johnny, tsaka si Jeff. Yan, nauna lang ako sa kanila ng mga 1.5, no? Nauna ako sa kanila ng 1.5 years dun sa previous company namin. Tapos, si Johnny, siya po ang aking referor. Yan, kagaya po na sinabi nila na it doesn't matter kung sino apply mo, it doesn't matter kung sino referor mo. Ang mahalaga kung ano yung kaya nang ituro. Kasi siya nauna eh, kaya nga siya referor mo eh. Diba? Hindi siya maging referor mo kung hindi siya nauna. Diba? Minsan kasi may mga tao na, ay, ayoko ng referor ko kasi bata yan, ganito yan, baguhan lang yan, di marunong yan. May mga ganun kasi. So, tip ko lang, kung yung mga apply nyo or referral ninyo bago pa, or mga bata pa, always, ito lagi tinuturo sa grupo ko, always ask question. Pinaka-importante po yan. Tandaan mo, pansinin mo, ang pinakamatalinong, pansinin mo yung mga bata, di ba? May mga matatalino. Di ba? Kasi bakit? May magtanong yung mga bata eh, di ba? Mga tinatanong, paano po ako nabuo? Di ba? Hindi mo pwede sabihin. Diba? Pero matatalino kasi naisip nilang tinatanong nila yun eh. Ano din sa referral mo? Tanong ka lang tanong sa referral mo. Kasi iba, nag-skip. Diba? Yung referral nila, hindi nila tinatanong. Diba? So, paano nangyari? Yung development mo sa sarili mo, at saka development ng referral mo, hindi umaangat. Kasi naiya ka magtanong. Sa negosyo po kasi ginagawa natin, it's a continuous learning, it's a continuous process of learning.
Kasi imagine mo po ako, lapit na ako, yun, tama si Johnny, close to 1M, pero I still learn. Diba? May mga times na, kagaya nung trainings ni Sir Edward Formida, yung mga sponsor more downlines. So, nag-aaralan ko rin yun, nakikinig din ako ng mga videos noon, at saka yung objections crusher, diba? Effective talaga, promise, kasi madali mo na masasagot lahat. So, until now, nag-aaral ako at the same time, yung pinaka-tip ko sa inyo, baba mo pride mo. Diba? Ang hirap kung may pride ka eh. Diba? Walang papasok kasi sa'yo kahit ano eh. Diba? Subukan mo lunukin niya. Diba? Di mo lang bibigyan. Ano? Ayun, back to ano, pakilala mo lang kung parang ano ninyo. Before po ako ma-involve, before ako ma-involve sa ganitong industry, ayan, so para alam nyo, fresh graduate po ako. So, na-invite ako 2009. So, sabi lang po sa akin, food cart daw, gano'n lang. Kala ko magbibenta ako, kala ko mag-i-improve. So, first time ko siya, to cut a long story short po, pag-graduate ko, yung diploma ko, yung TOR ko po, until now nandun pa sa school ko. 5 years na akong unemployed. Ayan. So, isa po ako dun sa mga nilalagay sa TV na unemployment. Kasi networking ginagawa ko, di ba? So, unemployment eh, no? Saan ka? Then, na-invite ako, pag story short, kagaya nyo rin ako, syempre, natural yan, yung iba, negative. Di totoo yan, scam yan, pyramiding yan. Ganun din po yung naging industry sa akin, or naging tira. Naging tira sa akin yung industry, although first time ko siya makita. And so, lastly, yan, magbibigay lang ako ng konting tip na lang. Yan, so, wala na oras, so, alas 11 na. So, tingin. So, tip lang, para po dun sa mga